Part 5. Natagpuan na lang ni Glyza ang sariling naghahanda para dalawin si Adam nang sumapit ang kanyang day off. Wala siyang maisip na eksplanasyon kung bakit niya yun gagawin. Gusto lang talaga niyang makita si Adam. Maging siya ay nagtataka sa sarili dahil kahit kailan ay hindi pa siya nakaramdam ng ganoong katinding kagustuhan na makita ang isang tao. Maliban na lang syempre noong kawawala pa lang ng kanyang ama. She thought it was because she imagined herself in Adam's place. Hindi siya naniniwala na si Adam ang dahilan ng pagkawala ng mga magulang nito. Bukod doon, alam niya kung gaano kasakit ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Dala ang cake na binake ng ina, pumara ng taxi si Glyza at nagpahatid sa bahay ng binata. Alam ni Tasha na pupunta siya roon. Siguro ay nakumbinsi na rin ng kaibigan na hindi naman masamang tao si Adam. Dahil nang tawagan siya ni Tasha kanina sa restaurant ay hindi na ito nagprotesta. Binili na lang siyang mag-ingat. Gaya ng dati ay agad naman siyang pinapasok ni Mang Henry sa mansyon. Saglit lang at tatawagin ko si Adam. Wika ni Mang Henry. Nasaan po ba siya? Usisa niya. Nasa likod, iha. Sasama na po ako roon. Presinta ni Glyza. Saglit na nag-alangan ng matanda pero sa huli ay tumango rin. Nauna na sa paglalakad si Mang Henry. Nakasunod siya rito. Wow! Sabi niya nang makarating sila sa likod bahay. Malawak ang lugar, may swimming pool pa. Natanawan ni Glyza si Adam na nasa isang shed. May mga exercise equipment doon. Kasalukuyang sinusuntok ni Adam ang isang malaking punching bag. Hi Adam! Nakangiting bati niya, sabay kaway. Nagkasalubong ang mga kilay ng lalaki. God, he looks so good. Sa loob-loob niya. Nagmamadali siyang lumapit dito. Glyza, sabi ni Adam na bahagyang tumango. Hello, I just dropped by. I hope you don't mind. Pa-cute pa na sabi niya. Hindi naman nagkomento ang binata. Inalis nitong suot na boxing gloves. Kasi naisip ko lang, baka maisipan mo na namang i-explore ang feminine side mo at hindi kayo makakain ng merienda so I brought you a cake. Inilapag niya sa garden table ang cake. My mom baked that herself. Proud niyang sabi. Right, please sit down. Ngumiti si Glyza ng ubod tamis. Saka graceful na naupo sa silya. I know a little boxing myself and a little karate too. Pagkakwento niya. Really? Good for you then. Kinuha ng binata ang isang towel at pinunasan ng pawis. Nag-aral ako nun pero saglit lang. Nakangiting imporma niya. Totoong nag-aral siya ng karate. How about you? Well, yeah, I did too. Pakiramdam ni Glyza ang tanging gusto niyang gawin ay pagmasdan ng mukha ni Adam. Ang gwapo mo, Adam. Parang ang sarap mong ikis at ihag ng mahigpit na mahigpit. Wika niya sa sarili. Tumikhim naman ang binata at bigla siyang natauhan. Ngumiti siya ng kimi. So, kamusta ka na? Tanong nito. I'm okay. Wala kang gimmick? Umiling si Glyza. Walang bagong hobby? Wala, ikaw. Wala kang bagong side na na-explore? Natawa si Adam. Wala. Nahawa siya. So, pwede ba tayong magkasubukan? Magkasubukan? You know, sa boxing? Lumakas ang tawa ni Adam. Gusto mong magka-black eye? Yabang. Tudyo niya. Talaga lang ha? Mukhang matagal ng panay punching bag lang ang kalaban mo. Hindi naman lumalaban yan. Kaya mo kaya akong bigyan ng black eye? Why don't we find out? Nakangiting sabi ng binata, saka tumayo. Tumayo na rin si Glyza. Inabutan siya ni Adam ng boxing gloves at headgear. Isinuot niya ang mga yon. Hindi naman siya nahirapan gumalaw dahil naka-capri pants na cotton at cotton blouse na spaghetti strap siya. Isinuot ni Adam ang inalis na boxing gloves. Pero hindi na nag-headgear. Wala bang referee? Biro niya. Tumawa si Adam. Gusto mong tawagin ko si Mang Henry? Humalakhak si Glyza. Hindi niya ma-imagine ang matanda bilang referee. Wag, bias yun kapag naging referee. Wala na lang referee dapat. Kinuha niya ang board na nakasabit sa dingding at nagkunwaring modelong nagpapakita ng mga round. Round 1. Pagkatapos ay inilapag niya yun sa tabi at pumesto na. She imitated the sound of a bell. Game! Patalon-talon pa si Glyza habang pinagdikit ang naka-gloves ng mga kamay. Panaka-naka ay pinadadaan yun sa kanyang bandang ilong. Parang totoong nasa boxing match. He was grinning.
She would have joked around more. Mapanatili lang nakangiti si Adam. Inundayan niya ng sunod-sunod na suntok si Adam. Panay lang ang iwas ng lalaki. Hindi nanununtok. Hanggang sa napagod na si Glyza. Namaywang na lang siya habang hinihingal na nakatingin sa nangingiting si Adam. "Iyoko na," sabi niya habang bumalik sa normal ang kanyang paghinga. "Suko ka na agad?" Tudyo ng binata. Habulan yata ang laban eh. Tumawa ito ng malakas. "Wala pang second round suko ka na agad?" "Habulan nga kasi, sabi ko boxing, hindi naman marathon. Talo ako sa habulan." Nilapitan siya ni Adam. "Mag-snack na lang tayo, pero saglit lang ha. Magpapalit lang ako ng damit." Tumango siya. Hindi mapigilang mapangiti ni Adam habang pinagmamasdan si Mang Henry na nagtitimpla ng juice. It had been such a long time since someone took time out to visit him at home, and he found it nice. Noong una ay nagtataka siya kung bakit siguro hanggang ng mga sandaling yun ay nagtataka pa rin. But the answers to his questions seemed to be of no importance anymore. Aminado siyang natakot noong una. Babae si Glyza. Takot na siyang magtiwala sa mga kauri nito. Pero ngayon ang mahalaga ay nag-e-enjoy siya. Napakatagal na ng panahon nang mula nang marinig niya ang sariling halakhak. And he thought hearing his own laughter was simply great. Maybe Glyza was his breeder. Nang mapatingin si Adam kay Mang Henry, nakangiti rin ang matanda. "Mang Henry, bakit ho kayo nakangiti?" "Nakakatuwa kasi ang kaibigan mong yon. Nakita ko kayo sa labas, masayahin siya. Sana palagi siyang mapunta rito." "Sana," wika niya sa sarili. "Masarap ba?" Nag-aalangang tanong ni Glyza kay Adam nang sumubo ito ng dalang cake. "Very, lalo pa kung ikukumpara mo sa spaghetti ko." Nakangiting sabi ng lalaki. "Naku po, ikumpara daw ba?" Kantsaw niya. Nauwi sa tawa ang kanina ay ngiti lang nito. "Oo nga, hindi ka kumpara-kumpara ang lasa." "Sinabi mo pa, hayaan mo, tuturuan kita minsan." Napangiwi naman si Adam. "Can I ask you something?" Kinabahan ng dalaga. Sumeryoso na naman ng lalaki. Sure." "Why are you doing this?" "This?" "Yeah, this. Why trouble yourself to come here and bring us a cake?" "Because I want to." Kusa ay yung lumabas sa bibig niya. At siguro kung mabibigyan pa siya ng pagkakataong mag-isip ng sagot, ay iyon din ang isasagot niya sa tanong ng binata. "Do you always do what you want?" Tumango siya. "Wala namang masama, di ba?" Lumuwang ang pagkakangiti ni Adam. "Wala." "Good." Parang guro na sabi ni Glyza na ikinatawa ng lalaki. "Tell me, Glyza, where do you work?" Sinabi niya ang pangalan ng restaurant na pinagtatrabahuhan. Manager doon si Tasha, kaya kami nagkakilala. Pagbibigay impormasyon niya. "I see. And you work there as what?" "Server." Sagot niya. "Server?" Kumunot ang noo ni Adam. "Hindi halata no? Mukha kong manager." "Yeah, sang-ayon nito." "And I assume today is your off." "Yes, wala kasi akong magawa sa bahay. Saka hindi kami sabay ng off ngayon ni Tasha kaya naisip kong pumunta dito." "Ikaw, hindi ka ba naiinip dito?" "Kung hindi ako dumating, ano sanang gagawin mo?" "Tulad pa rin ng dati." Napatangu-tangu si Glyza. "If you don't mind me asking, Adam, how many times a month do you go out?" Curious na tanong niya. "Once." "Once a month?" Bulalas niya. "How do you survive?" Hindi niya ma-imagine ang sariling nakaburo sa bahay sa loob ng ganoong kahabang panahon. He smiled and then shrugged his shoulders. "Ibig mong sabihin huling labas mo nung party pa?" Muling tanong niya. Tumango naman si Adam. "Grabe ka." Alam ni Glyza na anti-social ang binata, pero hindi niya lubos akalaing ganun yun katindi. Ang sabi naman kasi ni Tasha ay lumalabas-labas din ito. Ang akala niya ay mga twice a week. Yun pala once a month lang. "Adam, why don't we go out tonight?" Bigla na lang yun lumabas sa bibig niya. Kumunot ang noo nito. "Saan naman tayo pupunta?" "Anywhere. Basta makasagap ka ng hangin other than nanggaling dito." Nakangiting sabi niya. Matagal itong nag-isip. "Ano?" Pukaw pa ng dalaga. "Alright." Tumango si Adam. She let out a relieved sigh. Dinala ni Glyza si Adam sa resto bar.
Eksaktong may show roon ng isang sikat na komedyante ng gabing magpunta sila. Noong unay atubiling pumasok sa lugar si Adam. Ang ginawa niya bago pa man siya mapigilan ng lalaki ay pumasok na siya sa loob. Tuloy walang nagawa si Adam kundi sundan siya. Si Adam ang nagbayad ng entrance fee. Pumesto sila sa gawing sulok. Yung medyo tagu sa karamihan. Gustong matawa ni Glyza sa ekspresyon ng mukha ng binata. Halatang ilang na ilang ito sa lugar. Idagdag pang maraming mga kabaro si Tasha ang napapatingin kay Adam. Kung sa bagay hindi niya masisisi ang mga Becky. Siya man ay nadala ng kagandahang lalaki ni Adam. Umorder ng alak si Adam, ganon din ang inorder niya. Sisig ang hiningi niyang pulutan. Nang magsimula na ang show, medyo nabawasan ang pagkailang ni Adam. Hindi nagtagal ay panay na ang tawa ng binata sa mga pinaggagawa ng komedyante sa stage. Natutuwa si Glyza sa nakikitang reaksyon ni Adam. Iyon naman talaga ang intensyon niya, ang pasayahin ng binata. Gusto niyang nakikitang tumatawa at nag-e-enjoy si Adam. Nang matapos ang show ay niyaya niya na itong umuwi. Habang naglalakad papunta sa parking area, ay nakangiti pa rin si Adam. Oh, nakangiti ka yata, puna ni Glyza. Sukat tumawa na lang ng malakas ang binata. I can't believe you took me there. Umiling-iling ito. Kinabahan siya sa sinabi nito. Why, didn't you like it? Of course, I liked it. That was one funny show. That guy, gay whatever, well, is funny too. Natawa si Glyza sa kalituhan ni Adam sa kasarian ng komedyante. Why don't we eat first before I take you home? Suhestyon nito. Nagpa-unlock siya. Naglakad na lang sila papuntang Glorieta. Ngingiti-ngiti pa rin ang lalaki. Now tell me, hindi ka ba nagkaroon ng nightlife noon? Hindi. Pag-amin ni Adam. What? Gulat na sabi ng dalaga. Kahit noong pa? Kahit noong college days mo? Kahit noong college days ko. Unbelievable, talaga? Talaga, good boy ako. Ngumiti ito. Gosh, hindi ka naman alien yan. Sumusobra ka na ha. Inambaan siya ng kamao ni Adam. Nagtatakbong pumasok sa restaurant si Glyza. Dinig niyang halakak ng binata sa kanyang likuran. Habang kumakain ay panay pa rin ang biruan nila. She was really surprised to find out what a funny guy he was. Nang matapos silang kumain ay inihatid na siya ni Adam sa kanila. Thanks, I had a good time, sabi ng dalaga. I had a great time too. Thank you. O paano? Good night, Adam. Good night. Nakangiti pa rin si Glyza kahit nang nakahiga na sa kama. Nang sumunod na araw, ikwento ni Glyza kay Tasha ang mga pangyayari ng dalawin niya si Adam. Natulala naman si Tasha pagkatapos niya magkwento. Sinungaling? Ako sa nito nang makabawi. Halatang hindi naniniwala. Natawa siya. Hoy, kailan kaya ako nagsinungaling? Really? Nanlalaki ang mga matang tanong ng kaibigan. Really? I told you he's nice. Bahagya pa siyang ngumiti. You're a miracle worker, Glyza. Kumbinsido ng sabi ni Tasha. Not really. Nagkataon lang na gumawa kayo ng sarili niyong multo. Marites ka kasi. Ako sa niya. Sabay pisil sa tungki ng ilong ng kaibigan. Paano naman kasi si Mrs. Dantes kung makakwento? Grabe. Maarteng katwiran ni Tasha. Diba Neng, pansin mo? Sobrang marites. Nung wala nang maichismis, nag-imbento na kung ano-anong istorya ang babae. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at pinihit siya paharap. Ano? Natatawang sikmat ni Glyza. Ay, ang swerte mo girl. Ang gwapo nun. Well, mayabang niyang inilapat ang isang kamay sa tapat ng kanyang puso. Nagkatawanan sila. Noon naman tumunog ang cellphone ni Glyza. Si Nathan ang message sender. Araw at gabi kong mag-text si Nathan sa kanya. Niyayaya siyang lumabas. Ang kapal talaga nitong si Nathan. Inis na pakli niya. Ganyan naman ang ibang mga lalaki eh. Hanggang makakascore, i-score. Patiling sabi ni Tasha. Alam na alam mo ha? Correct. Nag-reply siya kay Nathan. Tinanggihan niyang paanyaya nito. Hindi nagtagal si Carlo naman ang nag-text. Maluloka ako sa magkapatid na to. Reklamo niya. Ano naman nasabi ng kapatid? Usisa ng kaibigan. Ano pa, di nagpaparamdam din. Okay naman sana tong si Carlo. Mukha naman siyang mabait, unlike Nathan. Pero naman Tasha, wala naman akong maramdaman sa kanya.
Bandang 6:00 ng gabi palabas na si Glyza ng restaurant nang mamataan si Nathan. May dala itong isang bungkus ng mga bulaklak. Hello, Glyza. Nakangiting bati ng lalaki, saka iniabot ang mga bulaklak sa kanya. Hi. Kulang sa siglang bati rin niya. Tinanggap niyang mga bulaklak. Thank you. Pauwi ka na ba? Alanganin siyang tumango. I can take you home. Presenta ni Nathan. No, thank you. Sabay kami ni Tasha na uuwi. Tanggi niya sa mahinahon pa ring boses. Ang totoo ay naiirita na siya kay Nathan. Gusto na niyang bulyawan ng lalaki para tantanan na siya. Pero pinigil niya ang sarili. Ganun ba? Bukas, pwede ka? After work? Ewan ko sa'yo. Gustong isigaw ni Glyza. Pero nagtitimpi pa rin siya. Hindi pwede eh. I don't usually go out on a working day kasi. Kailan ba ang off mo? Umarko ang mga kilay niya. Sa Sabado. Pwede ka ba sa Sabado? I'm so sorry, Nathan. May lakad kasi ako sa Sabado eh. Ganun ba? Next Saturday then. Napangiwi ang dalaga. Hindi ba makahalata si Nathan? Titingnan ko. Sabi na lang niya para matigil na ang lalaki. Ngumiti ito at ganoon na lang ang pagkabigla niya nang walang sabi-sabi siyang hinalikan sa gilid ng mga labi. Sa sobrang pagkabigla natulala siya. Nginitian naman siya ni Nathan saka tumalikod. Bastos, inis na sabi ni Glyza nang makabawi sa pagkabigla. Gustuhin man niyang gantihan ng lalaki na kaalis na ito. Pakiramdam ni Glyza ay napakahaba ng mga araw bago dumating ang day off niya. Gusto na niyang hilain ang mga araw para Sabado na uli. At nang makita na niya si Adam, nang sumapit ang Sabado maaga siyang gumising at nag-ayos. Dadalawin niya si Adam. Gaya ng dati nagdala siya ng cake para sa binata. Gaya rin ng dati agad siyang pinapasok ni Mang Henry. Muli iniwanan siya ng matanda matapos ihatid sa sala para tawagin si Adam. Hindi naman nagtagal at natanawan ni Glyza ang binata. Sumirko ang kanyang puso nang makitang nakangiti si Adam. Hi, nautal pang bati niya. Hello, kamusta? Okay pa rin naman. I'm watching a video. Would you like to join me? Sure. Nagpunta sila sa TV room sa ikalawang palapag ng mansyon. Isang malaking TV screen ang bumungad sa kanya nang makapasok sa silid. May nakakalat na 4 na CD sa silid, bukod pa sa isang sofa bed. Sa isang sulok ay nakalagay ang component system at isang malaking CD rack. Katulad ng sa isang library ang pagkakasalansan ng mga CD, sa isang gilid naman ay naroon ang PlayStation at video game gadgets. So, this is where you hide? Nakangiting biro ni Glyza. You can say that, yes. Nakangitiring sagot ni Adam. No wonder ayaw mo nang lumabas. Anong pinapanood mo? Usual suspense movie. Okay, pero okay lang ba na maglaro na lang tayo ng PlayStation kesa manood? Ngumiti si Adam. Tumayo naman si Glyza at nilapitan ng CD rack. Namili siya ng magandang laruin at iniabot niya yon kay Adam. Tumayo ang binata at isinalang ang CD. Saka iniabot sa kanyang controller. Nagsimula ang laro. Magkalaban sila. Gigil na gigil si Glyza sa controller dahil hindi niya mapabagsak si Adam sa laro habang ang binata naman ay tawa ng tawa na halatang nag-e-enjoy. Nakailang palit sila ng laro pero palagi pa rin siyang talo. Wala akong laban sa'yo, expert ka na eh. Lika, luto na lang tayo sa baba. Yaya ni Glyza. Nilapitan niya si Adam. Hinawakan sa braso at hinila patayo. Napapitlag ang binata. Parang biglang nailang. Agad niyang binitiwan ang braso nito. Nailang na rin tuloy siya. Adam, hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisil. Tara na, magluto na tayo sa baba. Turuan mo ako ng tamang pagluluto. Napangiti si Glyza. Hindi niya inaasahan na magkahawak kamay silang lumabas ng silid papunta sa kusina. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po.